Kumusta na po kayo, mga kaibigan, mga kapatid? Sana po nasa mabuti tayong kalagayan. Ako naman po si kapatid na Cesar Sineta, bumabati po sa inyo ng banal na halik. Welcome po dito sa Comment on Air. Dito po, malaya po kayong makapagbibigay komentaryo sa mga isyu na aking tinatalakay. Kung ano lamang po sana ang isyu, yun po ang bigyan nyo ng komentaryo. Yun po ang i-refute ninyo. I-rebuttal ninyo kung mali ang aking sinasabi. Kung hindi po totoo ang sinasabi ko, di pa sinungalingan ninyo. Huwag nyo pong gagayahin si Kaburnok. Itong tagasira. Hindi po ito tagasore, tagasira. Pagka tagasira ka, taga-impyerno ka. Tagasira, Kaburnok na tagasira. Huwag po kayong mapipikon, ano? Galit na kayo, ha? Pinatutunog mo na masyado kitang pinay-personal. I-play mo lahat. Huwag mong puputulin bakit ko ginawa yun. Sinabi ko naman yun bakit ko ginawa yun, eh. Grabe ka talaga. Hindi nagbabago talaga, ano? Tagasira, taga-impyerno. Ayan, yan ang lalabas sa iyo, Kaburnok, hindi tagasuri. Lalo na ngayon, lalo kang magagalit sa akin dahil madadagdagan na naman yung kasinungalingan mo. Madadagdagan na naman yung mga issue na hindi mo masasagot. Additional na kasinungalingan na naman ito. Huwag kang magagalit, sagutin mo, ano? Malayo ang mga sagot mo, eh. Hindi mo nasagot yung katibayan ko na kulto ang Iglesia Katolika, na kulto nga ang Katoliko, lalong-lalo na kayo kulto rin. Pinatunayan ko yan sa pamamagitan ng Biblia. Hindi nyo masagot, eh. I-rebuttal nyo yung binasa ko sa Biblia. Yun ang i-rebuttal ninyo. Inuulit mo lang na naman, eh. Yung mga hindi naman otoridad. Ang otoridad talaga na magpapaliwanag kung ano ang kulto, yan ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salitang kulto, yan po'y religious veneration yan. Isang uri yan ng relihiyon. Kumo tayo kabilang sa Kristiyano, ang basihan natin, yan ang salita ng Diyos, ang Biblia. Kung sino talaga ang kulto ayon sa Biblia. Malinaw ang aking mga patotoo. Na yan sana, dapat yan ang sagutin mo. Yan ang i-rebuttal ninyo. Pero hindi nyo kayang i-rebuttal yan. At kailanman talaga, tagasira, na hindi mo kayang sirain yan, na hindi mo kayang i-rebuttal yan, hindi mo kayang sirain yan sapagkat katotohanan yan, eh. Salita ng Diyos yan, eh. Yun ang batayan ko kung bakit kulto kayo. Yun ang dapat sagutin mo. Gagalit ka na, eh. Huwag kang pikon, no? Lalo na ngayon. Lalong magagalit ka ngayon kasi madaragdagan na naman yung kasinungalingan mo na hindi mo na naman kayang sagutin ito. Hindi mo na nasagot yung kulto. Hindi mo na rin nasagot na ang Katoliko ay totoong iglesia. Hindi nyo na nasagot na yung Katoliko ay iglesia ng tao. Hindi tatag ni Kristo. Hindi nyo na nasagot yung ang Iglesia Katolika sulpot. Lahat yan ay pinahayag ko, eh. Yun ang dapat i-refute ninyo. Wala, nagagalit ka na. Pikon ka na, wag kang pikon. Sagutin mo yan. Ngayon, madaragdagan na naman ang issue mo. Madaragdagan naman ang issue na hindi mo kayang sagutin. Mga kaibigan, mga supporter ni Burnok at ni Talibong, sana po, pumukus talaga kayo kung ano ang issue. Ano po? Pakinggan ninyo, ano po, ito ang issue na namang tatalakayin ko. Ito na naman mga kaibigan, ayon kay Burnok, bagong modus operandi raw para sabihin ng Iglesia ni Cristo ang pangalan na itinayo ni Cristo na Iglesia. Alamin daw, kaya ito, alamin natin kung totoo nga ang sinasabi ng Burnok. Welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Sa Mateo 16:18, alam naman po natin na ang ating Panginoong Kristo ay nagtayo po ng isang iglesia. Tanong, ito bang iglesia na ito? Ano bang tawag sa iglesia na ito, mga kababayan?
tanungin natin yung mga ministro at mga miyembro dyan sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Sa kanilang aklat na This is the Iglesia ni Cristo, Church of Christ, na isinulat po nila sa page 31. Ito po yung article na The Church That Christ Built. Ganito po ang ating mababasa. Ililiwat na natin sa Tagalog. Ganito po ang sinasabi. Sa Mateo 16:18, ang ating Panginoong Jesucristo ay nagsabi na itatayo ko ang aking iglesia. Ginawa niya ito. Tinawag ito ng mga apostol na Iglesia ni Cristo. Yan po ang ating nabasa sa aklat nila, mga kababayan. Ayon po sa kanila, Iglesia ni Cristo daw ang pangalan ng iglesia na itinayo ni Cristo sa Mateo 16:18 ayon po sa aral ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Katunayan, ganito din po ang pahayag ng mga ministro ni Manalo. Grabe ka, Burnok. Anong sabi mo? Ministro ni Manalo. Paano naging ministro ni Manalo yung mga ministro namin? Ang itinuturo ay aral ni Cristo. Ang itinuturo, yung iglesyang itinayo ni Cristo. Kaya, ministro ni Cristo yan, ministro ng Diyos. Hindi ministro ni Manalo. Grabe ka talaga, Burnok. Oo, grabe talaga. Ito, panoorin natin ito, mga kapatid. Kapatid na rin marahil po ay pwede nating simulan do sa isang napakahalagang katanungan. Bakit po may iglesia ni Cristo ayon po sa pagtuturo ng Biblia? Ayan ang binanggit nyo, patay sa nakasulat sa Biblia. Basahin po natin ang sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo na nakasulat po sa Mateo 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Gaya ng nabanggit po namin, Biblia po itong ating binasa. Ayon sa Biblia, bakit po may iglesia ni Cristo? Ang sagot, dahil itinayo po ito ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang iglesia ay pag-aari po ni Cristo. Ang katunayan, ang sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia. Okay, sige, tignan natin. Ayon po sa kanila, Iglesia ni Cristo daw ang tawag dahil sa sabi ni Cristo doon sa Mateo 16:18 na itatayo ko ang aking iglesia. Kaya yung tawag daw, Iglesia ni Cristo. Panoorin naman natin kung paano nila ito patutunayan gamit din ang Biblia. Ito, panoorin natin sila. Kapatid na rin iyamang sinabi po ng ating Panginoong Hesukristo yung mga salitang iyon. Marahil ang pangalawang tanong ngayon na naglalaro sa isipan po ng ating mga taga-subaybay, ano ang pangalan ng iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo na gaya nga po ng binasa ninyo, tinawag niyang aking iglesia? Hindi tayong magbibigay ng opinyon gaya ng binanggit natin. Opo. Babasahin po natin muli ang banal na kasulatan. Sa pahayag po naman ng Apostol Pablo, ganitong nakasulat sa Efeso 4:12. Sa Pilipino na po, ang panlahat na layunin o tinutungo ng kanilang pagpapagal ay dalhin sa mga Kristiyano ang kahustuhan ng pag-iisip upang ihanda sila sa paglilingkod Kristiyano at ang pagpapasakdal ng Iglesia ni Cristo. Yun po ang pangalan, Iglesia ni Cristo. Hindi po ba tama at makatwiran lamang na tinawag po ng mga apostol na Iglesia ni Cristo, ang iglesyang itinayo ni Cristo? Unang dahilan, dahil nga siya po ang nagtayo. Si Cristo po ang nagtayo at may-ari nito. Aba, grabe naman yan ayon po sa kanila, mga kababayan, Iglesia ni Cristo talaga ang pangalan ng iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. At mayroon silang binatayan. Itong nasa Efeso 4:12 na yung salin ay Norley Simplified New Testament in Plain English. Kasi nakalagay letra por letra na Church of Christ. Aba, grabe naman yan eto tanong. Totoo ba itong mga sinasabi nila?
na Iglesia ni Kristo talaga. Yung pangalan ng Iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo, tutol ba tayo doon, mga kababayan, na Iglesia ni Kristo? Yung tawag doon sa Iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo? Sa totoo lang, hindi po tayo tutol dyan, mga kababayan. Ngunit hindi lamang Iglesia ni Kristo ang tawag sa Iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Ayon po sa Biblia, alam naman natin na tinawag pong Iglesia ng Diyos ang Iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Unang Korinto 1:2 na kung saan dating Biblia ang nakalagay, Iglesia ng Diyos, o yung sa kanilang ginamit na salin, yung Norley Simplified New Testament in plain English, yung nakalagay sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2, Church of God. Ayan. Hindi lang po yan. Yung Iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo ay tinawag ding sa daan o ang daan. At yan po ay nasa Biblia sa Gawa 24:14 na yung sa daan ay yung tawag sa sekta na kinaaniban ni Apostol Pablo. Gawa 24:14 na sa salin na kanilang ginamit kanina, yung Norley Simplified New Testament in plain English, ang nakalagay, according to the new way. Ayan. So yan pala, mga kababayan. At hindi lang yan. Yung Iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo ay tinawag ding katawan ni Kristo o body of Christ. Mababasa din natin yan sa 1 Korinto 12:27. Mga kababayan, na sasali naman na Norley Simplified New Testament in plain English, body of Christ. So klaro, hindi lang pala isa yung tawag. Marami. Iglesia ni Kristo, Iglesia ng Diyos, ang daan o sa daan. At tinawag ding katawan ni Kristo, mga kababayan. O, sige, panoorin din natin yung isa pang ministro na kahit yung sa Efeso 4:2, ipilipi talaga na yan daw ay sila. O, eto, panoorin natin. Ngayon, ang dami pong nakatatag na iglesia sa kasalukuyan. Nangangahulugan ba na kahit saang iglesia, kabilang ang tao ay masasabing siya ay nasa tunay ng relihiyon? Aling iglesia po ang kinaaaniban ng mga tunay na Kristiyano ayon sa apostol na siyang tunay na relihiyong nasa katotohanan? Ang babasahin namin ay mula po dito sa Efeso 4:12, dito po sa isang salin sa pagkakaliwat na sa wikang Pilipino. Pakinggan natin. Ang iisang layunin ng kanilang mga pagpapagal ay upang dalhin ang mga Kristiyano sa kaganapan ng pagkatao, upang ihanda sila sa makakristiyanong paglilingkod at sa pagpapalaki sa Iglesia ni Kristo. Mga kaibigan, ang tunay po na iglesia na pinatutunayan ng Biblia, binasa po natin sa Biblia, yun ho ang nakalagay sa Biblia, hindi po namin palapalagay. Ang sabi ng Apostol Pablo, Iglesia ni Kristo. Grabe naman talaga itong si Victor Sandoval, mga kababayan. Ayon po sa kanila, Iglesia ni Kristo talaga ang relihiyon na nasa katotohanan. At para patunayan yan, binasa niya yung Efeso 4:12. Ang naitatagba sa Pilipinas na Iglesia ni Kristo ay siya ng iglesia na binanggit doon sa binasa niya kanina, yung Efeso 4:12. Napakalinaw napakaklaradong-klarado na ang pangalan ng iglesyang itinayo ni Kristo ayon sa mga ministro ay Iglesia ni Kristo. Isa yan sa itinawag sa iglesyang itinayo ni Kristo sapagkat yan nga ang opisyal na pangalan. Yung iba, katawagan lamang yun pero hindi yun ang opisyal na pangalan. Katulad ng binanggit mo na Iglesia ng Diyos. Hindi yan pangalan ng iglesyang itinayo ni Kristo. Marami kang mababasa ng katagang Iglesia ng Diyos kasi paulit-ulit dyan na sinasabi ni Pablo sa mga hintil para kumbinsin ni Pablo ng kinaaniban nilang Iglesia ni Kristo ay sa Diyos yun. Ang may-ari ang Diyos. Kaya inuulit-ulit ni Pablo yan, Iglesia ng Diyos. Mababasa mo yan talaga sa mga aklat ni Pablo. Talagang sinasabi niya yan sa mga hintil. Katulad ng binanggit mo. 1 Korinto 1:2. Sinabi rin ni Pablo na katawan ni Kristo. Kasi ang Iglesia ni Kristo, si Kristo ulo niyan. Kaya tinuturo sa Biblia
ni Pablo na yan ay katawan ni Kristo. Na ang ibig sabihin, ang ulo niya ay si Kristo, kaya iglesia ni Kristo. Yung daan na binanggit mo, hindi pangalan yun. Di yata't yung iglesyang itinatag ni Kristo, papangalanan mong daan. Ay nako, grabe ka talaga, Burnok. Yung daan, yun ang tawag, yun ang itinawag ng mga kaaway ni Pablo. Yung anyang daan na tinatawag na sekta. Ang iglesia ni Kristo ay hindi sekta. Ang iglesia ni Kristo ay pasimula ng organisasyon. Hindi sekta yan. Ano? Hindi kayo tutol? Sinong lolokohin mo? Kung hindi kayo tutol na ang pangalan ng iglesia ni Kristo, bakit nagpa-imprenta kayo ng Mateo 16:18 at ang inilagay ninyo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana at dinidikit nyo sa pahina ng 16:18? Yung debate ni Talibong at sa Caramel Parba, hindi ba yung Biblia ang ginamit doon dinikitan ninyo? Paano mong sasabihin hindi kayo tutol? Kung hindi ka pala tutol, ang pangalan ay Iglesia ni Kristo, ay ano pang sisirain mo dyan? Tagasira. Di ka pala tutol na Iglesia ni Kristo ang pangalan Ay bumanggit ka, 4 na yung binanggit mo. Binasa mo sa Biblia. Wala kang nabasa na Iglesia Katolika. At bakit hindi ka magtapat na ang gusto mo, Iglesia Katolika? Ang totoo, Burnok, hindi lang 4 ang tawag sa iglesyang itinayo ng Panginoong Jesucristo. Maraming itinawag yan. Kaya kulang ka sa kaalaman Grabe ka talaga. Grabe ka talaga. Kulang ka sa kaalaman. Nagmamarunong ka lang. Hindi lang 4 ang itinawag sa iglesia ni Kristong itinatag ng Panginoong Jesucristo. Tinawag yan na iglesia ng mga banal. Tinawag yan na iglesia ng mga panganay. Iglesia ng mga hintil. Iglesia sa Asia. Lalong nahayag na naman yung kamangmangan mo ngayon. Nagmamarunong ka. Ikaw ang katuparan ng sinasabi ni Pablo na nagnanasang maging guro ng kautusan, bagamat hindi niya nauunawaan yung mga sinasabi, ni ang mga bagay na nais nilang patunayan ay hindi nauunawaan. Wala kang napatunayan na bagong modus operandi ng iglesia ni Manalo. Ay nako, Burnok. Kawawa talaga yung mga supporter mo. Kawawa po kayong mga Katolikong umaasa dyan sa mga sinasabi ni Burnok. Taga-sira po yan. Taga-impyerno yan. Hindi yan taga-suri na taga-langit. Taga-sira sa taga-impyerno yan. Muli ay inaanyayahan ko po kayo na makinig po kayo sa Iglesia ni Kristo. Suriin niyo po ang aral sa Iglesia. Kung ayaw po naman ninyo, hindi naman kayo pipilitin. Suriin ninyo para lalong mabuksan ang inyong isipan at maitakwil na ninyo yung kasinungalingan na naipunla sa utak ninyo, sa puso ninyo nitong mga depensor Katoliko. Bueno, mga kaibigan ko, muli ko po kayong inanyayahan na makinig po kayo, magsasat po kayo sa Iglesia ni Kristo. Talikuran nyo na po ang mga kasinungalingan yan. Linuloko lang kayo. Ginagamit lang kayo para pagkakitaan. Ganyan po ang mga depensor Katoliko. Panoorin ninyo. Umpisa pa agad pindutin nyo ang subscribe button. Sa ministro namin na nagtuturo, may naririnig ba kayong ganon? Pindutin ninyo ang subscribe button para lagi kayong updated. Wala pong ganon ng mga ministro namin, kundi direkta. Tinuturo talaga aral. Tinuturo talaga ng mga ministro, napakalinaw ang turo ng ministro. Na ang iglesia ng itinayo ni Kristo, sa Mateo 16:18 ang pangalan, Iglesia ni Kristo. Mayroon bang sinabi ang mga ministro namin na ang Mateo 16:18 ay yun ang iglesyang nasa Pilipinas? Mayroon bang sinabi niyan? Isinisin sa inyo lang O Burnok, may sinabi ba ang mga ministro namin o si kapatid na Sandoval? Nasa niya sa Efeso ay yun ang nasa Pilipinas? Yung nasa Mateo 16, yun ang nasa Pilipinas?
Hayag na hayag yung kasinungalingan nyo eh. Grabe ka talaga. Kitang-kita ang mga panlulukot pagdaraya ninyo para makapangutong kayo sa Katoliko. Puro kasinungalingan ang tinuturo ninyo. Napakalinaw. Pinatunayan lang ng mga ministro ng iglesyang itinayo ni Kristo ay mababasa sa Mateo 16:18. At ang pangalan naman ng iglesyang itinayo ni Kristo ay Iglesia ni Kristo at nababasa yan sa Epeso na sinabi ni Pablo. At hindi sinabi ng mga ministro na yan ang nasa Pilipinas. Huwag po kayong pikit matang sumunod dyan. Kinukutungan lang po kayo ng mga yan. Ginagamit lang kayo sa kanilang hanap buhay. Bueno mga kapatid, hindi ko na po pakabain. Samahan po ninyo akong ipanalangin natin ang kapatid na Eduardo, na sana manatili ang patnubay sa kanya ng Panginoong Diyos. Ako pong muli, si kapatid na Cesar Sineta, muli pong bumabati sa inyo ng banal na halik. Maraming salamat po.